Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 45, Random Stories of Kindness. Fact, I thought of this podcast episode while I'm having a conversation with my most maman friend ever. Hi, maman! Thank you for supporting Sarah's Bedtime Stories. But anyways, it was just to share with you kung paano ako naisip itong kwento na 'to. Actually, it was around 1 in the morning and then I'm having a conversation with my friend and then we do this catch up, chika-chika, and as a madaldal na person, so siyempre nagkukuwento ako. And you know what? Habang nagkukuwento ako sa kanya, paunti-unti na-realize ko na yung mga kinukuwento ko are stories of other people. Stories of other people that made me feel or made me experience kindness. Alam mo yung sila lagi yung reason kung bakit ako nakakakita ng goodness every day. So I just want to share with you also that Sarah's Bedtime Stories has this ebook. It's Finding Good Every Day. It's by Kiddo. Ako po yun, yes, huwag kayong palilito. Pero just to share with you that Kiddo's Finding Good Everyday ebook is like our children's book. Simple, maikse, pero alam mo yung loaded with valuable lessons in life. Ganon din yung mga kwento na to. As I always say, this ebook is our source of funds for this podcast too. Kaya if you want to support or if you want to listen to more stories that I do, please do support Kiddos Finding Good every day because that would help us in producing more content for other kiddos too. Starting today, I will be sharing random stories of kindness, maybe every month, just to show you that there is still kindness and there is still goodness in our lives. So, story time, nabanggit ko sa previous episode ko na pakiramdam ko nga, hindi ako kagandahan kasi sa mga words na naririnig ko. Pero you know what, guys? Nung college ako, na-invite lang naman ako maging muse ng aming purok sa aming basketball league. Wow! So, I remember that time, tuwang-tuwa ako kasi parang na-feel ko na puwede pala akong maging muse. And then nakakatuwa lang nun kasi large na yung size ko sa damit. Tas hindi ko alam bakit ako binigyan ng small na damit. As in small yung shorts, small talaga. So ako nun, I think I had 1 month para magpapaya. Tas as in hindi talaga ako kumain para lang magkasya yung uniform. Buti na lang nagkasya pero hindi ako humihinga. So I was happy back then kasi parang na-experience kong literal na ma-invite para maging muse. Eh hindi naman ako talaga yung typical na muse na nakikita ko noon nung bagets ako. So I was so happy back then. And then fast forward, Sarah's Bedtime Stories mission is to inspire kiddos too. Parang it's my way of giving back for the kiddos who helped me do Sarah's Bedtime Stories. So parang it's parang Sarah's Bedtime Stories is from the kiddos, by the kiddo, and for the kiddo. So, nabanggit ng pinsan ko noon, hi Sahan, wherever you are. So, nabanggit niya sa akin noon na parang may basketball nga. Tapos, sinuggest niya sa akin na bakit hindi daw ako mag-sponsor ng isang team. Parang, grabe naman yung isang team. Baka akala nila, ang laki-laki ng binayad ko. Hindi, parang, bakit hindi ako mag-support ng isang team? So sabi ko, sure, sige, San, sabi ko. Basta pag may nagtanong sa akin, for sure tutulong ako, sabi kong ganyan. So that time, wala pa naman nag-message. Just biglang may nag-message sa akin. Hi, Ivan. So, nag-message siya. And then, alam mo yun, yung sa message niya, damang-dama ko yung passion niya sa pagbabasketball. Yung kahit wala ka masyadong tanong, siya mismo yung nag-share ng mga pangarap niya for the team, yung mga, alam mo yung driven na driven siya. And that's what I like most sa mga kabataan.
yung gigil na gigil sila sa passion nila. Alam mo yun, yung parang kahit anong sabihin mong negative, ipaglalaban nila yung gusto nila. So, I was inspired kung paano siya magsalita and magkwento nung kagustuhan niya sa basketball. And I thought as well na, oo nga naman, parang magbabakasyon sila tapos hindi naman kasi lahat is afford din yung pagbabasketball kasi may mga times na busy sa school so hindi kaya ng time yung magbasketball ka. Meron din naman mga iba na kasi gastos yung jersey, gastos yung sapatos. So instead na dalhin yun doon is gagamitin na lang siya for education, which is true din naman. And sabi ko sa isip ko, na-recall ko lang na there was a time in my life na tinupad nila yung kagustuhan kong magmaganda. So parang it's my chance to give back again. And at the same time, na-inspire din naman talaga ako kung paano magkwento si Ivan sa kagustuhan niya sa basketball. So, nag-sponsor ako ng kanilang, I don't know if it's band fee, yun ba yung tawag? So, and then pinalagay nila yung Sarah's Bedtime Story sa uniform nila. And then nagpagawa ako ng sa'kin. Ta's nung nakita ko yun, tuwang-tuwa ako kasi parang, oh my gosh, dati ako yung binigyan, ngayon ako yung medyo nagbigay. Thank you, Lord. So, ang happy-happy ko kasi feeling ko yung happiness ko, nag-multiply siya sa ibang kids. At ang nakakatuwa pa dyan, surprisingly, isa pala sa mga team member nila is inaanak ko. So yung inaanak ko na ang liit lang dati, ngayon basketball player na, ang tangkad-tangkad na. Ayokong sabihin yung palayaw niya dito kasi baka ayaw niya. Pero hi, Tuy. Tuy kasi yung palayaw niya. So ngayon binata na siya, basketball player na. Tapos sabi sa akin ni Ate Det, nag-post kasi ako nung jersey sa Facebook group na parang tuwang-tuwa ako na from Muse to ngayon medyo sponsor na tayo. Tapos sabi niya sa akin, napasaya ko daw yung mga bata. And natouch ako, uy, naiyak ako. Natouch ako kasi I wish I had that person too nung bata ako. Yung mga gusto kong gawin is merong magsusupport sa akin ng gano'n. Or parang how I wish nung time na men, kapag ka may passion ka na gantong bagay, parang merong mga tao na tutulong sa'yo. So, I was so happy rin na napasaya ko yung mga bata. As nakakatawa pa is, ang lakas ng loob nilang sabihin sa akin na magcha-champion sila. Alam mo yun, yung ako naman, hindi ko na sila pine-pressure. Basta masaya sila, okay na ako. Pero yung kulang na lang pangakuan ka nila ng championship. So, ganon. So, tuwang-tuwa ako. And then, happy na ako nun hindi ako nakapanood ng opening kasi busy ako, may ginagawa ako. Tapos, nalaman ko sa kapitbahay namin kay Tita Lay na, "Hi Tita Lay," nalaman ko na nanalo pala sila. Sila pala yung nanalo ng Best in Muse. Tapos sila rin pala yung nanalo ng Best in Uniform. Tapos sabi sa akin ni Tita Lay, kaya daw pala sila nanalo kasi maganda daw. Yung nag-sponsor. Grabe naman, hindi ko naman lahat in-sponsoran yun. Pero I mean, hindi rin naman pala ako yung nag-sponsor. It's Sarah's Bedtime Stories actually. Kung ano yung kinita namin or yung kinita ng Finding Good Everyday, yun yung binigay ko. As in lahat ng kinita ko, yun yung binigay ko. So, dahil doon, alam mo yun, yung masaya na yung may chance ka to give. Parang mas masaya yung binalik sa'yo ng universe kasi nanalo sila at feeling mo kasama ka sa pagkapanalo na yun kahit wala ka naman dun sa event. That story is something good for me because before, they were the reason why I made my dream come true. And I hope in my simplest way, through Sarah's Bedtime Stories and through Sarah's Bedtime Stories listeners, nagkaroon din tayo ng chance na tumupad ng pangarap nila, 'di ba? Kahit sa simpleng paraan lang. So that's the first story. So another story that I would want to share is about the stickers of Sarah's Bedtime Stories.
So, yung mga stickers na 'to, galing sila sa idea ni Dean, isang dati kong student. So, nag-meet lang kami sa concert na hinostan ko at nag-perform siya. And by the way guys, follow nyo rin pala sila. It's Romaine. Yeah, banda rin sila. Rock! Ganon. And anyways, nagbigay siya sa akin ng sticker nung time na yon. Tapos siya yung nag-suggest sa akin na, Miss, ba't hindi ka magpagawa ng mga stickers for your podcast? Kasi pwede mo tong ibenta or pwede mo rin siyang pang-promote, sabi niya. So, that was a random idea back then. Pero I thought of, oo nga no, possible, pwede. Kasi ito pala yung mga gusto ng mga listeners ko. And then, one time, I think it was February, nag-attend ako ng isang kasal and na-meet ko yung dati kong naging estudyante rin. Hi, Andre! Andre ng 952 Services sa may City of San Fernando, Pampanga. Sila po yung may gawa ng mga stickers ng Sarah's Bedtime Stories. So, na-meet ko siya sa isang wedding and then nag-catch up kami. Nung time kasi na estudyante ko siya, very quiet lang siya pero napaka-cute niya. As in, lagi ko siyang pinapansin sa klase ko kasi hindi siya kumikibo. Tapos pag pinansin mo siya, tatawa lang siya, smile lang siya, chill lang, ganon. And then, nung time na yun, nakapag-usap kami and then natuwa rin ako sa kanya kasi alam mo yung sobrang excited niya ring magkwento about sa ginagawa niya ngayon. Kagaya nung sa kwento ng basketball team, yung isang member nila na nakausap ko, parang same yung energy or yung vibe na na-feel ko rin kay Andre nung nagkukwento siya na parang proud na proud siya sa ginagawa niya. To the point na sinabi niya talaga sa akin na, Miss, sabihin mo lang, ipagli-layout kita. Sabi niya gano'n. So ako naman, dahil supportive ako dito sa dati kong naging estudyante at saka nasuggest na rin naman yun sa akin before. So sabi ko, sige, sendan kita. And you know what guys, lahat talaga ng mga processes like in-update niya ako, nag-advise siya hanggang sa nung pinadeliver ko, thanks pala sa Atad Patrol Delivery Services ng Guagua. Sila kasi yung nag-pick up and nag-deliver sa akin ng mga stickers. Pero alam mo yon yung naging madali ang lahat for me. Kasi ako personally nga, sabi ko, kung consistent ka nang nakikinig sa mga podcast ko, I know that it's for me if parang everything is falling into place at ang gagawin ko na lang is parang lalakarin ko na lang. Ganon. So, ganon yung ginawa sa akin dito sa mga stickers na to. Kaya I'm very, very thankful kay Dean, kay Andre, sa Atad Patrol kasi ginawa nilang easy ang lahat. Even to the point nung iisipin ko na kung paano ko siya ibebenta. Kasi yung una, gusto ko talaga siya pamigay siya. And then sabi sa akin ng mga listeners ko na parang, paano mag-earn ng Sarah's Bedtime Stories kung hindi mo siya ibebenta? So, up to the point ng pag-organize ng mga set, like ito yung set A, set B, set C, ganun, parang galing din yon sa mga kiddos. So, thank you so much guys. Hindi ako masyadong na-stress sa lahat dahil sa inyo. And then fast forward, so may stickers na ako. Ngayon, paano namin siya ibebenta? Kasi meron ako mga international listeners. Well, meron ako mga listeners from other parts of the country. So, naisip ko, paano ako magbebenta ng mga stickers? Kasi hindi naman ako masyadong umaalis ng bahay. So, paano yun? Hindi naman ako makakapag-meet up kasi ang layo-layo ko sa lugar nila. And then, one time, I met Kuya Ruel na nag-work siya sa Flash Express. Tapos random, natanong ko sa kanya if paano ba yung process. And then lahat ng process, pinaliwanag niya sa akin. And I was like, oh my gosh, it's possible na pwede pala akong magpa-deliver ng Sarah's Bedtime Stories through delivery service nga. Tapos nagkataon pa, naka-close ko pa itong magpi-pick up. So parang everything is easy for me. Like siya yung nagturo sa akin, even sa pag-register, even sa sizing. Kasi nga bago ako dito. So parang hindi ko naman talaga alam kung anong gagawin. Pero alam mo yun, yung thank you Lord kasi meron kang mga tao na pinadala sa akin para
tulungan ako at para gawing madali ang lahat. So, nakakatawa pa yung experience ko dyan kasi at first, hindi ko talaga alam yung gagawin. Nagka-problema ako sa pagre-register sa app, like paano ba to i-book, ganyan. Tapos, talagang nagtiyaga siya na alamin yun for me. So, sobrang thank you sa kanya. Thank you, Kuya Roel. Thank you, Flash Express. Kasi na-handle nila yung mga parcels ko. And then, the next day lang, na-receive na kung sino man ang pinadalahan ko. Kaya parang sabi ko, thank you so much. And just a backstory too kay Kuya Roel. If you have listened to other podcast, isa sa mga na-appreciate ko rin na tao sa buhay ko noon is yung mga tricycle driver dito sa kanto namin. Actually, ano to, parang reveal din kasi one of the stories on my ebook is about them. They just don't know how they helped me in my student life. Actually, kahit nung nag-18th birthday ako, invited din yung mga suki kong tricycle driver. Promise. May picture ako with them. Kasi alam nyo, nung college ako, ang mga oras ng klase ko is natatapos minsan ng 9. So, minsan kapag may practice kami, 10 o'clock, hindi ka naman pwedeng umalis kasi that's your parang final project. So, kailangan nandun ka. And ako noon, ang layo pa ng uuwian ko. Nung time na yon hindi pa ganun kahirap ang mga jeep. So, hanggat bukas ang SM, lalo na sa intersection nun, laging may jeep. So, hindi ako nag-worry doon. Pero dito sa kanto namin, talagang nag-worry ako kasi wala nang nagta-tricycle. Pero alam nyo ba guys, dun sa buong 4 years ko na yon yung mga tricycle drivers na to, as in hanggat alam nila na hindi pa ako nakakauwi, laging meron na nandun. Like aware sila na pwede ko silang tawagan anytime. Lalong-lalo na si Kuya Roel. Kaya sobra ko siyang na-appreciate. Like, I always wanted to have a kuya in my life. Yung parang mafe-feel mo na parang baby sister ka, ganyan. So, siya and yung mga OG na tricycle driver sa lugar namin, ganun sila sa akin din that time. Parang hindi ako nag-worry na hindi ako makakauwi kasi I know na nandyan sila. Parang one message away sila. Tawa nga ako sa isang feedback ng listener ko. Sabi niya sa akin, hindi daw niya expect na ganun yung parang attachment ko rin sa mga tricycle driver. Pero hindi niya lang alam na, alam mo yon yung dahil sa biyahe, ang layo kasi ng biyahe ko from Kanto to sa amin. So parang nagkaroon din ako ng friendship with these people. And sobrang happy ko. Uy, nangiiyak na naman. Ano ba? Sobrang happy ko lang din na noon, they already helped me. And then ngayon, happy pa rin ako kasi kahit hindi na ako sumasakay sa kanto namin o kaya kahit na hindi na sila nagka-tricycle driver, alam mo yung pag nakita nila ako or gaya nito na may kailangan akong help, I know that I can always count on them. And feeling ko, I appreciate them so much kasi ang laki talaga ng tulong nila sa akin noon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, baka hindi ako nakakauwi. Kasi sobrang late na, pero hinihintay nila ako hanggang mga 12 midnight, ganun. Basta para marami sila. Kay Kuya Roel, kay Mang Peng, Kuya Rodel. Actually, kilala ko yung iba by face na lang, pero hindi ko na natandaan yung pangalan nila. Pero pag nakita ko sila sa daan, feeling ko nare-recall pa rin nila ako. Kaya, shoutout sa mga todo drivers dyan, guys. It's me, Hero. Actually, feeling ko ako yung suki nilang pasahero that time. Well, I, I'm just happy to share this story with you kasi, I don't know, it's just how I appreciate people na laging nandyan for me. Kaya, thank you, Kuya Roel, Flash. Thank you so much, Andre, Dean, sa stickers. Thank you so much to all of you. And the last story is about my podcast team. So, I always mention them na may mga tao sa likod ng Sarah's Bedtime Stories. They have their ideas and all. Sila yung nag-edit, sila yung mga gumagawa ng mga content ko rin sa social media. Dati, natatouch ako kasi kapag tinanong ko sila, lagi silang merong ideas. Tapos kapag may sinuggest ako, gagawin nila. Pero just recently, kasi nga 'di ba, nagkasakit ako for 2 weeks, so hindi ako nakakapag-podcast.
So, medyo quiet ako. And then, alam mo yon yung nandyan sila for me to remind me na, Miss, we are still here, or parang we are just here for you whenever you need us. And yung pinaka nakakatuwa rin at na-appreciate ko sa kanila is they are doing their best also to share what they think na makakapagpabuti sa podcast. Alam mo yung sasabihan kanila na, sis, feeling ko, nag-try ako ng ganito. Feeling ko, okay itong ganito. Or, sila yung mga nag improve. Like, Ate Sa, feeling ko okay din nung makanini, makanyan. Alam mo yon yung sa kanila galing yung input, yung parang pakiramdam ko, hindi ko lang responsibilidad yung i-grow yung podcast. Even marketing things, kila Tel, kay Cindy, even yung sa setup or sa quality ng ginagawa kong audio, lalong-lalo na kay Vert, yung audio ko, yung lalong-lalo na yung mga sound quality, mas pihikan pa siya sa akin. Tas alam mo yung hindi siya napapagod din na paulit ko siya sa kanya. Alam mo, na-appreciate ko lang kasi alam ko rin sa sarili ko na minsan mahirap akong ka-work kasi medyo perfectionist ako at times. So, medyo may times na parang papaulit ko or hindi ko gusto. And then, these people, these kiddos, alam mo yun, yung sanay sila, tapos hindi sila napapagod na pakinggan yung gusto ko. Nung time na nag-break ako for 2 weeks kasi nga nagpapahinga ako, the fact na nag-stick sila sa akin or the fact na nire-remind nila ako, hindi nilang nila alam or hindi ko sinabi sa kanila pero yung mga messages nila na yun yung naging call sa akin na I need to be okay kasi there are other people behind Sarah's bedtime stories. Yung bang parang pakiramdam ko na oo may sakit ako pero kaya niya pang or kaya mag-work ng SBTS kasi meron akong mga tao na maaasahan. Yung kung ako, hindi ako makapag-function, meron akong mga ibang team members na gagawa nun for me. Yun yung na-feel ko kasi they are constant with their messages to me. They are constant with the updates kahit na hindi ako nagpaparamdam. Kaya super ko silang na-appreciate that time. I felt the kindness and goodness. And isa pa, Sarah's Bedtime Stories is turning 2 this November. And these people are with me also. Parang nung nag-umpisa ako, sila yung nandyan. Hanggang ngayon na ginugrow ko yung podcast, sila pa rin yung nandyan. Kaya thank you so much. Ako lang ang nakikita nyo for Sarah's Bedtime Stories. But there are other people behind it too. And they are thankful to all of you as well because you are growing our podcast and you are helping us do our mission for other kiddos. Kaya thank you so much. These are just random stories of kindness, but my thoughts, I feel like our circle really matters to us. Yung mga taong nakapalibot sa atin, malaking tulong sila sa buhay natin. I remember one feedback that I got from a listener. She's studying sa CEU. Hi kay Savvy. Sabi niya sa akin, sa pakikinig niya daw sa mga podcast episodes ko, dun niya naisip na there is goodness with other people and I am so blessed with the people around me because I'm surrounded by a lot of good people. And that's the reason why I also did this episode because I want to appreciate these people too. Baka hindi ko masyadong nabanggit sa inyo yung pasasalamat ko, pero I want you to know that I really appreciate all of you and gusto ko din ma-flex kayo sa mga nakikinig sa akin. I appreciate these people that I have mentioned in this episode and also the people na hindi ko na-mention dito sa episode na to. Pero you know who you are, guys. You know me so well. That's why you know how to help me in the best way possible. You are helping me more than you know. I just wish that I can be like you
to other people as well. Manifesting that Sarah's bedtime stories will be a source of kindness and goodness to other people too. More stories of kindness here on Sarah's Bedtime Stories. Don't forget to get a copy of Finding Good Every Day by Kiddo, and let's share and let's start finding good every day. That's episode 45, Random Stories of Kindness. Good night. Mwah!